Magandang Martes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay July 16 na ubos na ho natin ang kalahati ng buwan. Ibig sabihin po, next month, papasok na ang buwan ng Agosto. August, pagkatapos September, October, November, at December. Ayun, Pasko na. Magandang gabi, welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag ang nag-aanyaya sa inyo kasama ng ating buong production staff na samahan kami hanggang alas 11 ng gabi dito po sa ating programa na napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM, sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kasabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. At pakiusap lang po, pakishare din ang live stream ng ating episode ngayong gabi. Siyempre po mga kapatid, i-follow lamang po natin, i-like at i-share ang ating social media accounts. Ito po ang @Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at sa TikTok. Ayun. Ngayon, huwag ho ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating pong Radio 5 True FM sa YouTube channel. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi sa ating programa sa pag-share po ninyo ng inyong mga kwento ng buhay, kasaysayan ng buhay, problema na gusto nyong idulog sa ating programa para po mapag-usapan natin, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po kayo sa ating hotlines. Ang bilang po ng ating telepono ay 863-15788 at 8631-6674. Katulad po ng ating nakaugalian, ating simulan ang ating programa sa paghahatid sa inyo ng mabuting balita sa araw na ito ng Martes, ika-16 ng buwan ng Hulyo. Ngayon po ay kafiestahan ng Our Lady of Mount Carmel. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, ika-16 ng buwan ng Hulyo, kafiestahan ng Mahal na Birhen ng Mount Carmel. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-11 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 20 hanggang 24. Pagkatapos, sinambatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya ron. Sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo mga taga-Corazin. Kawawa kayo mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang yun magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma
kaysa inyo sa araw ng paghukom. Kapatid, ang Ebanghelyo ay tumatalakay sa 3 bayan na isinumpa ni Jesus. Wow! 3 bayan na isinumpa ni Jesus. Ano itong 3 ito? Ito ang bayan ng Corazin, ito ang bayan ng Bethsaida, at ito ang bayan ng Capernaum. Malapit ang puso ni Jesus sa Capernaum, sa Bethsaida at sa Corazin. Katunayan, nang umalis sa Nazareth si Jesus dahil hindi siya tinatanggap ng kanyang mga taal na kababayan sa Nazareth, siya ay nagtungo sa gawin ng Galilea. Nagtungo siya diyan sa Bethsaida, nagtungo sa Corazin, nagtungo sa Capernaum. At ngayon, ang bayan ng Capernaum ay tinatawag na the town of Jesus, kung saan maraming ginawang kababalaghan ang Panginoon, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, at nagkalat ng mabuting balita ng Panginoon. Subalit, bakit niya isinumpa ang 3 bayan na ito? Isinumpa ang 3 bayan na ito sapagkat masyadong matigas ang puso ng mga naninirahan sa bayan ng Bethsaida, Corazin at Capernaum. Sa Capernaum, nawala ang humility ng mga tao. Gusto nila ay itaas sila hanggang langit. Sa Corazin at sa Bethsaida, ang mga tao ay hindi natutong magpakababa at kumilala sa kanilang kaliitan at sa kanilang mga kasalanan. Ito ang pagtawag ng Panginoon sa atin. Kilalanin ang ating kasalanan. Pagsisihan ang mga kasalanan at may nakalaang kapatawaran buhat sa Kanya. Tandaan natin, hindi maaaring maghari ang pagmamataas sa Panginoon. Siya mismo na anak ng Diyos, na hari ng mga hari, ay nagpakababa upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Isang magandang pagpapakita ng tamang aral at uri ng pamumuhay sa daigdig, ang kababaang loob. Giliw na mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9:48 ang ating tumpak na oras, mga kapatid. Unang bahagi po ng ating programang Dr. Love Radio Show hanggang alas 11 ng gabi. Ang inyong mapapanood ngayon ay excerpt. Ito po ay bahagi lamang ng napanood natin kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 na mapapanood Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Kung sakali po na meron kayong komento o mensahe o nagbubula ang bibig ninyo sa galit dahil sa napanood ninyong kasaysayan ngayon, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Maaari din po kayong tumawag sa ating mga hotlines para mabigyan ng daan ng inyong galit. parang sasabog ang dibdib sa galit. 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pes to Pes. Hirit ni Dr. Love. Ang title po, Hoy! Magsaing ka! Panoorin natin.
Ano ho ang inirereklamo? Sino nirereklamo mo, Rose Ann? Giselle po ang hipag ko pong hilaw. Hipag mong hilaw. Ang pangalan ay si Giselle. Bakit? Anong problema? Sa tuwing nabili po ako ng bigas galing sa pagtitinda ko ng isda, ako na po yung nabili. Ang gusto po niya mangyari, ako pa pong magsaing. Ako pa pong gumawa ng gawaing bahay. Magkasama kayo sa bahay. Hindi po. Abay, bilangan to. Sa pagkikinis, sa pagluluto, sa paghuhugas at pagsasaing. Ikaw lahat yon. Pero kasama mo siya sa loob ng bahay. Hindi po, magkabukod po kami. Bukod. Maisa lang po ang lutuan namin. Pati ang hugasan. Okay. Kasi nagtaka naman ako kung magkabukod kayo, ano kung ikaw yung sa sarili mong bahay. So, ang sinasabi mo, sa'yo lang, sa bahay mo, doon ginagawa yung pagsasaing, yung sa pagluluto. So, hindi siya tumutulong. Never po. siya nagluto. Baka hindi kasi siya marunong magluto. Hindi po, Rose Ann. paano lang po yung kanya, pag naisipan niya po, at saka po minsan kapag niya na, kailangan makawa ka pa sa kanya na, tipo na, magmakawa ka pa na, Sel, pwede bang tulungan mo naman ako nito, pasuyo naman ako, kailangan maggaganong pa sa kanya. Eh, hindi naman pa pwede na gano'n dahil ako nagtitinda rin ako. Ano ba usapan nyo kasi sa simulat sa pool? Ang usapan po namin, Sel, dito ko na lang magluto at dito ko na rin maghugas. Dito na rin kayo kumain sa bahay. Wala Ikaw nang nag-alok problema. nito, okay. Opo. Ang akin lang, tulong-tulong na lang tayo para sa atin din yun eh. O gano'n na kayo katagal na ganyan ang nag-usap kayo? Mga siguro magdadalawang buwan na. 2 buwan. Pero sa tingin mo hindi parang natupad yung usapan. Opo. Kaya ka nababad trip ngayon. Anong level na kayo ng nag-away na ba kayo? Opo. So, ano nangyari sa pag-aaway nyo? Bakit anong umpisa ng pag-aaway? Hindi po Sinita mo? Opo, hindi po sa pagsasaing nga po na akong utusan niya. Eh, galing po akong nagtinda po ako ng isda nun, kakauwi ko lang, dala-dala kong bigas. Isasaing mo na lang, isusuyo mo na lang, gasino lang, hugas na yung kaldero. Isasaing mo na lang, hindi mo pa magawa. Hindi niya pa po magawa. Ang gusto niya mangyari, ako ang gumawa. Kahit pagod na ako pang gagawa. Eto na, siya ang kaibigan naman ni Giselle na nagsasabing walang katotohanan ang mga paratang ni Rose Ann. Mona, pasok! Mona, totoo ba na ang kaibigan mo ay hindi gumagawa ng gawaing bahay? Wala pong katotohanan yung binibintang po niya, yung mga sinasabi niya. Okay, so sa tingin mo saan nag-ugat ang problema kung ang kaibigan, kung walang katotohanan ang mga paratang ni Rose Ann kay Eh, Giselle? ewan ko po dyan kung anong niyan, hinihumutok Ang niya. hirap kasi sa'yo, hindi mo pa nakikita, magawa ka na agad ng aksyon. Hindi ko nakikita talaga, sure ka? Sure ka? Nakakasigurado Mas ka? kami ang Hindi, nakakakita, Mona, hindi kasi ikaw. parang ang pagkakaintindi natin dito, iisang lutuan. Opo. Okay, so ang kaibigan mo ay hindi na nga nagbibigay ng bigas or kung Hindi ano po kasi man. lingguhan po kasi yung padala ng asawa ng kaibigan ko kasi stay in po yun. Ngayon, ang gusto ng kaibigan ko, siya na muna magpaluwal. Magpaluwal ng pambili. Oh, pero ang reklamo kasi ni Rose Ann, siya na lahat. Ayun na Hindi nga. man lang yung Minsan kaibigan lang, mo. kumbaga hindi- minsan lang naman ang mangyari na walang maibigay yung kaibigan ko. pero siya hindi nga daw bibili. nagluluto. Kumbaga yung effort, Siyempre, wala pag rin. minsan- Ano po sa Pagod tatigil na ka yun eh. tindahan? Ako agad magluluto. Uy, di ako robot. Tao ako, mapagod. Talaga? Talaga? Di ikaw Ano na. ba ang tingin mo kay Rose Ann? Tao o robot? Parang skeleton po. Okay. Eh, ano naman sa'yo? Scorpion. Scorpion na hilaw na chismosa. Mukha kang scorpion na hilaw na chismosa na may devil. Yun bang pagkain mo sa bahay niyo, Rose Ann? Yung lahat ng niluluto niyo, sakop yung mga anak Opo. na. Para sa lahat lang po yun eh. 7 anak. So kung hindi ka nagluluto, kung si Rose Ann ang nagluluto, wala siyang anak. Wala po. Ang napapakain ni Giselle ay yung 7 niyang anak. So baka yun ang tinitignan ni Rose Ann na bakit siya ang Sa akin, gumagawa para sa lahat. akin eh, ano lang Eh po mas yun eh, marami ang tulong ko sa kanila kumakain kay na Giselle. Tama ba, Mona? Opo. Eh, no choice, siyempre. Eh, Ayan tayo eh. No Ano choice. masasabi mo? No choice. Bakit no choice?
Ba't no choice? Siyempre talaga Nandiyan magigipit ka yun na. eh. Eh, may ginagatas na yun. Nasa face to face tayo. Ikaw wala kang ginagatas. Siyempre, unawain mo rin Oo, yun. wala akong ginagatas. May nagpapagatas lang, di ba? May kinakain din ako, may binabayaran din ako, tulad ng panganganak ng kapatid ko. Hindi lang kayo ang iintindihin ko, hindi lang ang hipat Ba't kong kayo? iintindihin. Ba't kayo? Ba't di ka rin ba nakikikain? Nakikain ako? Sure ka? Alam mukha mo? At alam nga tumunganga ka lang sinungaling to. ka. Alam nga tumunganga ka lang sa pintuan namin habang nagchichismisan kayo ni Giselle, di ba? Ay, huwag ka pumasok mo na, di bawal dito, bawal dito yung So, yung gawain mo sa akin iba to. Yung gawain mo sa akin iba to. Okay, so nakikikain ka rin dun sa niluluto. Pag minsan ko nakaabutan ko sila na nagkakainin. Real quick, sa mga nagmamahalan, pangarap nila na bumuo ng isang kingdom, isang kaharian yung nagmamahalan. They form a family, bumubuo ng isang pamilya, may mga anak. And that happened kay Giselle. Pero Giselle, sa isang tao o sa mag-asawa na nagplano na bumuo ng pamilya, responsibilidad ninyo na maging independent. Hindi tayo dapat umaasa sa ibang tao. Kung may tulong na ibinibigay, pagpasalamat natin. Since wala pa kayong kusina, nakikiluto tayo sa kusina ni Giselle, marapat lang talaga na kahit anong anggulo mo tingnan, anak, marapat lang na makisama ka sa kanya. Paghugas ng pinggan, tama si attorney, sang-ayon ako sa kanya, i-schedule nyo ang inyong gawain. Otherwise, kung ayaw mo ng ganon, magpundar ka ng sarili mong lutuan, doon ka magluto sa bahay mo. Problema mo ang lahat ng kakulangan sa pamilya mo, hindi problema ni Roseanne yun kasi meron din siyang sariling pamilya. Ang nangyari kay Roseanne, hindi naman pinag-aawayan ng pagkain. She's willing to help you. Ang hinahanap lang niya yung kusang loob mong makita na may nag-e-effort ka rin na makapaghugas man lang ng pinggan o ng pinagkainan. Yun lang, maliit na bagay. Sana hindi masira, Roseanne, ang pagsasama niyo, ang relasyon niyo, no? And I hope you're willing to forgive her. At siya naman, I think Roseanne deserves an apology from you, no? Para mabuo natin, imbis masira ang ating pagiging magkamag-anak. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Wala pong anuman, Mama Carla. Salamat. Miss ko na kayo. 9:58 is our time. Nakakamiss ang barkada. Di ba, Jake? Nakakamiss no? Tagal-tagal na kami hindi nagkikita-kita, ha? Anyway, baka meron kayong komentaryo at baka naiinis kayo kay Giselle, naiinis kayo kay Mona, na kaibigan ni Giselle, na napapakain na nga siya. Siya pang nagsasabi, ang kapal ang mukha mo. Nakakainis minsan yung ganyan. Ang sinasabi lamang po nitong si Roseanne, konting common sense ba? Ikaw nakikiluto dito sa aming kusina. Dito na rin kayo kumakain. Ano naman yung makita kung kayo naman naghuhugas ng pinggan? O kaya habang wala pa siya kayo ang magsasaing, di ba? Konting konsuelo. Itanong natin sa isang babaeng nagbubula ang bibig sa galit ngayon, buhat po sa San Fernando, La Union, na babati sa atin ng isang maganda, pinagpala at masayang gabi. Brother, si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Aling Lourdes, good evening po. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi ng Martes sa'yo, brother. Brother, ganun din po sa inyo, sister. Kumusta po ang San Fernando, La Union? Nakakagalit naman po yun. Bakit naman kayo nagagalit? Ano naman pakialam nyo at kayo nagagalit? Nagluluto na nga po yung isa, nakikikain na lang po sila, hindi pa sila maghugas ng pinggan. Ang nakakainis naman ho kasi nagluluto si Rosa ng kanin. Hindi ko naman gusto ang ulam. Oo nga po, dapat magkusang loob naman po kahit man lang maghugas po ng pinggan. Oo, tama.
Sangayon ako dyan. Makikikain na nga lang po sila eh. Ganun na pong ginagawa. Eh, pinababayaan naman po yung isang gumagawa lang. Oo. Eh kasi, alam mo, okay din yung maging charitable ka, tutulong ka, di ba? Pero minsan, pag nakikita mong niloloko ka na, Oo nga po eh. nakakainis. Di ba? Parang hindi na po ayos eh. Oo. Sige, pagalitan mo si Giselle. Ay, Giselle, ikaw talaga dapat eh, matuto ka namang makisama sa kaibigan mo. Oh, sa hipag niyang hilaw. Opo. Ay, hipag niyo pala. Oo. Hipag mo kasi yung hipag mo na nga ang nagluluto, dapat magpusa ka naman maghugas ng pinggan Mm. para naman eh, may pakonsuelo ka naman sa kanya. Oo. Eh si Mona, yung kaibigan ni Giselle, na kachismisan niya at minsan kumakain din doon. Sabi niya kay Roseanne, kapal ng mukha mo. Eh, dapat ikaw din, Donna, eh, magtulungan kayo para naman hindi nakakahiya doon sa isa. Mm. Opo, kasi kung nakikikain na nga kayong dalawa, eh, dapat eh, matuto naman kayo magligpit o maghugas ng pinggan. Yun po ang sana ay gawin nila. Ano naman yun? Pinakain mo na nga kami. Kami pa maghuhugas ng pinggan? Oo nga po eh. Ano Yun ba nga yun? po eh. Ganun ba yun? Parang hindi naman po nakakatuwa na ganun po ang nangyayari. Eh bakit pag may fiesta o pinapakain yung mga bisita pagkatapos hindi naman naghuhugas ng pinggan yung mga bisita eh? Oh, di ba? Oh. Hindi bali po yun, bisita naman yun, brother. Oo nga naman. Sister, ito nga naman, hindi naman bisita to. O araw-araw, doon kayo kumaka. At saka, bakit hindi sila Siyempre may pamilya din yung isa. Bakit hindi sila makagawa ng sarili nilang kusina o lutuan? Kaya nga po, nakikikusina na nga tapos hindi pa ano man lang. Okay. Kahit maghugas mo lang yung pinggan, ipakonsuelo nga po doon sa isa. Opo. Okay, Aling Lourdes, maraming salamat po sa inyo. Binabati ko po si Marie Viola at si Mayra Bulisay. Opo, talaga naman maraming salamat at nakikinig ko sila ngayon sa atin, Aling Lourdes. Isang mapagpala, mabiyaya at magandang gabi po sa inyo, sister. Salamat ng marami si Aling Lourdes Buyan, San Fernando, La Union. Oras natin, alas 10:02 ng gabi. Salamat, 13 minutes after 10. Naku, pumapasok na mga pagbati ng ating mga kaibigan. Pero mga nag-react muna doon sa ating Pest to Pest. Magsaing ka naman. Eto si Lina Ho. Sabi ni Lina Ho, dapat lang talaga magtulungan kayo sa gawaing bahay para sa kaayusan ng samahan nyo. Huwag kayong maggulangan. Simpleng problema yan. Huwag niyong pahabain. Masarap mabuhay ng walang gulo. Tama. Sangayon ako kay Lina Ho. Kasi nga naman, pero paano naman gagawin mo kung alam mong ayaw naman kumilos talaga at umaasa na lamang sa iyo. Di ba? Kinakailangan magsalita ka rin. Eto mga pagbati natin sa ating mga kaibigan na gabi-gabi ay mga nakatutok po sa programa natin. Ang ating kaibigan na si Mar Villaruel. Ito mga regular listeners daw natin to. Mar Villaruel, Lenny Villaruel, si Marlon, Michael at saka sila Arnie. Maraming salamat po sa inyo. At special greetings natin kay Aling Lourdes Jeronimo. Hindi ho ito si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union na buwabati ng isang maganda, mapagpala at mabiyayang gabi. Brother! Iba ho ito si Aling Lourdes Jeronimo. Sila po ay mga nakikinig mula sa San Miguel, Pasig City. Yan. Alam ho ba ninyo, Aling Lourdes, na kami ho ay napatira dyan sa Pasig City? Tingnan ko kung maalala ko pa. Napatira kami sa Pugad Baboy. Ayan, kung alam niyo yung Pugad Baboy, sa tabi ng ilog, diyan sa Pasig. Napatira kami sa Dodge City, sa Sagad. Ayan. Tapunan ng mga basura nung araw. Diyan kami umupa ng bahay. And then finally, napatira din kami sa Bambang, Pasig City, sa malapit sa tulay ng Bambang.
And then, napalipat kami dyan sa Kapasigan. Ayan. Kaya malapit ho ang puso ko sa mga taga-Pasig. Magandang gabi rin sa inyo. Ang pagbati ni Roberto Ignacio. Pabati po yung mga kaibigan ko, sina Leslie K. Orozco, Margaret Enriquez, Roslyn Faith Ginto, at Thomas Spencer, kasi kaarawan po nila ngayon. At binabati rin niya si Chiang Ami Perez. Ayan. Si Chiang Ami Perez, Robert Ignacio, ay inaanak ko sa kasal. Itanong mo sa kanya. Oo, Ninong ang tawag niya sa akin. Mabait yan, si Chiang Ami Perez. Magandang gabi rin buhat sa San Pedro, Laguna kay Susan Reyes Montinola, Francis Anthony Gador, na bumabati po, pa-shout out daw kay DJ Lady Gracia ng Goodnight Philippines. Nagpapacheck buhat sa Antipolo City. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Alane Hungko, buwabati ng magandang gabi at happy listening. Lori Feria Flores from Pasay City, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Lynn ng Brussels. Hello Dr. Love, good evening. Matagal-tagal na rin pong hindi nababasa ang greetings ko. Okay lang po, always watching every night. Kasi po minsan pag meron tayong guest kagaya kagabi, di ba? Siyempre nakatuon tayo doon sa ating guest, di ba? Okay. Si Angelita Banataw ng Pateros, Shari Picho ng Seattle, Washington, Grace Marnie Songfo, Mercedes Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Maraming salamat. Pakisabi lang kay LC, no? Maraming salamat sa napakasarap na, ano nga yung kanyang nilutong yun? Murkon. Wow, grabe. Grabe ang sarap ng murkon. Si Elsie Flores po ang nagluto niyan. Maraming salamat, Elsie. Lilian Paneligan Buen ng Parañaque City. Si Christian Yabut ay buwabati ng magandang gabi buhat sa Navota City. At si Tony, sabi niya, Brother Jun, hingi po sana ako ng payo sa iyo. Pwede ko kayong humingi ng payo kung gusto nyo, tumawag ko kayo, kaya i-text nyo ang inyong phone number o cellphone number ninyo sa amin para humatawagan namin kayo. Diba, Tony? Ito ang ating phone number. Pakibigay nga yung phone number natin, hotlines natin, para matawagan ni Tony na gustong humingi ng payo daw sa atin, ha? Tony, ito ang pwedeng tawagan mo na phone number, 863-15788 at 863-16674. Ang sasagot sa iyo dyan ang producer namin, si Jake. Sabihin mo sa kanya na hingi ka ng payo, kami na ang tatawag sa iyo para hindi mabawasan ang load mo. Ayan, okay? Samantala, oras natin, alas 10:18 ng gabi. At kagabi, panauhin po natin si Miss Dulce, Asia's Timeless Diva. Pinagbigyan tayo ni Dulce kagabi. Inawit niya yung Minsan ang Minahal Ay Ako. Ang galing talaga ng Dulce. Kung nandito kayo sa booth, madidinig niyo talagang antinik kumanta ng Dulce. Maraming salamat. Advance happy birthday to you, Dulce, on July 22. Happy birthday! So, hindi natin naging panauhin kagabi si Lance Abilion at i-move natin si Lance para sa araw na ito, whether he likes it or don't. Whether he likes it or don't. So let's welcome our spoken word artist, Lance Abilion, sa programang Dr. Love Radio Show. Good evening, Lance, and welcome to our program. Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa atin po, mga listeners ngayong gabi. Huwag po kayo mag-alala, Brother June. Okay na okay po sa akin dahil ako po ay nakapakinig po at grabe po. Ang Kinilabutan po galing ako talagang, ang galing kumanta ng Dulce, no? Kakainis. Wala pong kaparis yun. Wala pong kapantay. Walang ano yan, ha? Walang rehearsal yan. Walang rehearsal yan. Pag upo niya rito, basta sinabi ko sa kanya, kakanta ka mamaya, ha? O yun. Minsan Wala ang pong warm-up minahal yun. ay ako. Opo. Napanood ko yan nang mag-perform siya sa Meralco Theater. Ano yun? It was, I think it was the story of Katie de la Cruz. Si Mami Kate, yun. Did you notice that, Jake? Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay, mga problemang pinagdaanan niya. So, nag-uumiyak ang Dulce. Talagang tulo ng tulo ang luhan niya. Alam mo, mahirap kumanta ng gano'n, ano? Yung katatapos mo lang umiyak. Opo.
O kaya Opo. yung umiiyak ka Medyo- tapos kumakanta ka. Yung emotions eh. Di Galing ba? ka po doon tapos biglang, Oo. medyo mahirap po yun. Mahirap yun. Tapos yung lalamunan, no? Parang iniipit yun, ano? Iba iba. Opo. Well, anyway, mabuti Opo. hindi tayo magkakantahan dahil ikaw, alam ko maganda kang kumanta. Ako talagang wala sa tonong kumanta. Pero, ngayong gabi, ang i-feature natin ay ang iyong talent sa pagsulat ng mga tula. Ano ang inihanda mo para sa amin? Okay, so yaman na rin lamang po, nabanggit ko po si Miss Dulce kagabi, ay maniwala po kayo sa hindi, Brother June, ay habang nag-uusap po kayo ni Miss Dulce po sa ere, ay sinulat ko po ang tulang ito. Ay Talaga? tatanghal ko po ngayong gabi. Kagabi Yes mo po. lang isinulat yan. Ang tindi, no? Okay, pakinggan Yes po. natin ang special na poem na isinulat ng ating kaibigan si Lance Abelion. Kagabi lang po, habang siya ay nakikinig sa aming kwentuhan ni Dulce, narito si Lance Abelion. So, ang pamagat po ng piyesa ko po ngayong gabi ay halaw nga po sa kagabi. Ang pamagat po nito ay pagtawid para po sa lahat po sa atin na naglalakbay sa buhay. Pagtawid. Sa bawat araw, tumatawid tayo sa lansangan. Marahil may dalang sasakyan o pawang naglalakad lamang. Ngunit bago makatawid, maghihintay muna ng saglit. Pula. Naguhudyat ng paghinto, ng pagpigil. Tila hinihikayat kang hindi gumalaw ang maghintay. May pakiramdam na tila ang iyong paligid ay nakatigil. Subalit sa paghihintay, may tamang panahon na kaakibat para sa lahat ng bagay. Kahel, naguhudyat ng mga paalala ng pag-ingat. Mga babala na maglalayo sa mga bagay na maaaring sayo ay makapahamak. Maaaring hindi mo ito agarang makikita. Magkakamali ka at madara pa, subalit may pagkakataong kang muling bumangon at magtiwala. Berde, sumisimbolo ng pag-usad. Luntian ng paglaya. Pagbangon mula sa pagkaguho, ito ang pagkakataong bigyang halaga ang bawat lumilipas na segundo, tignan ang mga bagay na maaaring magtulak sa iyo sa tagumpay. Sa buhay na ito, minsan may makakasama ka sa paglakad o madaratnan mo ang sarili na nag-iisang tinatawidan ng sana ng buhay. May makasama ka man o wala, ang mahalaga ay kapiling pa rin ang sarili. Binabagtas ang daan patungo sa daan ng pagkabuo, paglaya at pag-ibig sa gitna ng ating pagtahak, di man natin batid. May makatutunghay ng bawat nating himutok at pagkapagod. May makapapawi ng ating mga uhaw. May makararamdam ng ating mga hikbi. May bigla ang tatapik sa balikat at mag-aayang magliwaliw sandali. May mga kamay na handang mabigyang lunas ang ng sugat. Kung yung mamarapatin, pahintulutan mo sila. Buksan mo ang sarili sa pagtanggap ng mga tao sa umpisa ay waring mga panauhin lamang, ngunit hindi rin magtatagal ay magdudugtong at magpupula ng iyong kakulangan. Silang magdaragdag ng mga panibagong mga dahilan na marapat mong pagpapatuloy. Silang magpapaalalang wala sa bagal o bilis ang bawat paghakbang kundi sa parating pagpili sa pag-usad. Sila ang mga magiging iyong kamay sa karamay sa bawat paghihirap. Sila ang mga balikat na masasandalan sa pamamaluktot. Sila ang maaari mong maging kublihan sa saya at lungkot at higit sa lahat, sa bingit ng lahat ng ito. May isang daan na agapay sa bawat mong paglakad. Ang may kapal, ang Diyos, na mulat sa pool ay hindi mo man nalalaman ay lagi mo na siyang kasama. Paulit-ulit ka mang magalusan mula sa mga lubak ng iyong madaratnan sa daan. Nariyan lamang sila sa iyong likuran. Kaya, kapit lang, hakbang lang, lakad lang. Magandang gabi po. Wow! Ang sarap pakinggan, parang may nabunot sa lalamunan mo na, na tinik or something. Alam mong Yes po. may pag-asa, merong nakaantabay sa'yo. Maraming salamat Yes po sa'yo, Lance.
Yes po. Tsaka po actually talagang nakaka-relate po kasi ako talaga na a lot of us are maybe experiencing troubles, Yes. trials, pero what matters is we know that the Lord is on our side no matter what. And yung mga taong handang sumuporta sa atin, yung mga taong talagang, kumbaga, yung mga kaibigan po natin sa tabi natin, na hindi lang sila kaibigan for convenience, pero mga kaibigan rin sila sa hirap. Yung mga kasama mo sa mga oras na umiiyak ka, na feeling you're hopeless, you're helpless. At Right. malaking bagay po na nariyan sila. That's true. Well, send my regards to Mommy Edna, who is listening to us right now, I'm sure. Yes po, syempre po. Una, binabati ko na po syempre si Mommy Edna Abellion ng Happy Viewing, ang mga kapatid ko po sa Laya PH. Speaking po of Laya PH, meron po kaming paparating na anniversary show this coming July 27. It's about 11 days from now. Ang pamagat po nito ay This Is Us. This will be at Caperosa Steakhouse sa Quezon City. 350 pesos po ang ticket. Sa mga kasamahan ko po sa Laya PH, magandang gabi sa inyo kay Teacher JC Calasikas, kay Aling Lourdes ng San Fernando, La Union, at syempre, binabati ko po ang mga kaibigan ko po na si Ate Ruby at Kuya Bobby ng General. Mga kaibigan ko po, magandang gabi po sa inyo. Ay, oo, kaibigan ko yan, si Bobby and Ruby General. Oo. Naging Yes, po. pilgrims natin yan, naging pilgrims natin. Maraming salamat, Yes. Lance. Thank you. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Angie ng San Mateo, Rizal. Ang ating oras ganap ng alas 10:32 ng gabi. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating puntutunghayan ang mga suliranin ng ating mga tagapakinig. At kung sakaling kayo po ay merong suliranin o kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay o whatever problema na gusto niyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa through our Facebook page, or maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger, o kaya po ay mag-comment sa ating live stream, or tumawag kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 8631-6674. Narito ang kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi buhat sa Pasay City. Let's welcome Nanay Lily. Nanay Lily, magandang gabi ho, and welcome sa Dr. Love Radio Show. Good evening, Dr. Love. Good evening, Aling Lily. Ilang taon na po kayo? 62. 62. Okay, batang-bata pa. May asawa, dalaga, byuda? Kasal po ako, may asawa. May asawa. Ilan po anak ninyo? May anak ako isa, pero kami nitong kasal ko, wala po kaming anak. I see, May okay. first family din ito. Pero Alright. Ilang taon na po kayo nagsasama ni actually, nagpangita kami nito nung umpisa yung childhood neighbor po kami. Tapos, nagpangita kami nito nung pumapasok ako sa work ko sa airport, sa Okay. Cebu Security. Lady guard po ako sa domestic. Kailan po kayo nagpakasal? Noong 2011 Ah, po. 2011. Pero nung nagpasok ako ng work sa airport, 1997. Oo. Okay. And ano pong maitutulong sa inyo? Problemado po ako sa sitwasyon ng mundo ko kasi una po sa lahat, durog na po ang puso ko. Dahil ang kuya ko po na nag-paralyze ang katawan kalahati. Siya po yung na-interview noon about yung tungkol sa Titanic, kung sakasakaling siya ang kapitan. Na-interview po sa television. Okay. Tapos ang father ko naman po, veterano, na parehas na pong wala yung magulang ko. Okay. Pero ang buhay ko po, lahat po ng pinagpawisan ko, binigay ko sa aking ina. Simula ng second year high school pa lang ako, nakiusap si mag-asawang doktor at Dr. Sarabia sa nanay ko, sa minor. Naging belly dancer po ako ng kanilang establishment dito sa malapit sa Greenbelt, Makati. Kasi yun yung mga panahon na kasama ko nanay ko 3 times a week.
may sahod na 150 pesos. Mhm. Nanay ko lahat ng mahal na mahal ko na binibigyan ko ng kapalanan dahil ayoko yung maliit pa lang ako about grade 4 dito paglipat namin dito sa lugar na to. Mhm. Dito na po ako papasok sa sitwasyon ng katotohanan tungkol sa kung ano nakasulat sa revelasyon. Mhm. Masama mang pakinggan pero that is the direct words to Paul. These people na nakastala naman sadya sa Biblia, yung patutot at haliparot. Ano po ang problema natin? Ang pinaka-problema ko nga po, yung sister ko na pinagkatiwalaan ng ate ko tungkol dito sa anak niya, Mhm. hindi po na nangyayari yung tama. Kasi tapos ako ng ate niya, kasi nakakulong po yung younger brother ko, Mm. si Garland Tambogon. Tapos, Ano po ang problema doon sa sister sabi ko niyo? sa sister ko, kung magbubukas ng kwarto ng brother ko, ipaalam sa akin dahil ako parang pinaka-authorities dahil dalawa kami magkapatid. Pero napakasakit po talaga kasi kawawa yung ate ko na na rin, senior citizen na rin nasa ibang lugar. Hindi ko nakakapanayam kasi hindi na ako nagpapaubaya ako. Ayaw kong yung pumasok sa eksena dahil nakakaawa ang ate ko, walang alam sa katotohanan kung paano siya niloloko nitong buong pamilya. Okay, so ano po Nagwawala ngayon yung anak ng ate ko. ano po ang problema natin? Ito po, gutom ngayon yung pamangkin ko, nandito sa area ko, Mhm. ang asawa ko, kanina, sa harapan naman ng tao na kapitbahay namin. Mhm. Kasi nung sinigawan ako ng eldest namin, Mhm. pumunta dito, pinalalayas kami mag-asawa. Ay, magulo talaga ang mundo, sir. Dr. Lab, kasi Aling Lily. kinasal ako, pero ang pinanas ko, Aling Lily. opo, Okay, let's focus. Focus lang tayo. focus po. Pang-apat na tanong ko na po ito. Ano po ang problema ninyo na gusto niyong pag-usapan natin? family po. Sige. Ito nagwawala po yung pamangkin ko. Simulan po natin. Ano ang panglimang tanong? Ano po ang problema ninyo na gusto niyong pag-usapan natin? Actually, may sakit din ako financially. May problem ako. Kasi yung retirement ni my husband, hindi rin ako nakatanggap ng bigay ng pasay na 1/5 birthday ng senior citizen. Mm. Maraming naging problema. The root is, nabubuhay Isa-isahin naman po dahil natin ang problema. Pang-anim na tanong. Ano po ang problema na gusto niyong pag-usapan natin ngayon? Para meron tayong... yung sitwasyon po ng pamilya ko, na Okay. hindi ko po alam kung kanino ako lalapit. Okay, ano po ang problema doon sa sitwasyon ng pamilya ninyo? Opo, yung actually galing na ako kanina sa barangay, makikipag-usap sana ako kay Kapitana. Ipatawag ko tong asawa ko tsaka yung tao Sige po. pupunta dito sa area namin para magkakasabuatan po lahat. Yung kapitana po ninyo ay pupunta dyan sa inyong No, area. hindi po. Hindi po. Ako po nang galing kanina sa barangay. Idudulog ko nga po sana yung naganap. Dahil yung asawa ko ay hawak-hawak yung itak. Tatagayin ako nakikita nung sutuping. Papatayin kayo ng asawa niyo, may hawak na pwede itak. pong gawin. Okay. Instant. Ilang beses na po yan din. Magsimula pa po ng 2009, tumatawag ako sa 700. Ano po ang nag-drive sa kanya para hawakan ng itak? Kasi yun nga pong lalaki, nasa nihi po ng kapalanan ng mga babae din ng asawa ko sa kapaligiran. Okay, sandali lang po sandali lang. Jake, pakikausap muna si Nanay Lily ha? Para pangwalong tanong na kasi ito pakikausap lang muna si Nanay Lily para mabuo natin ang ating istorya kasi nagsimula tayo sa kapatid niya, pagkatapos yung kapatid niyang babae, yung nanay niya, yung tatay niya, ngayon yung asawa niya na gusto siyang patayin may hawak na itak. Hindi ko alam kung saan mapupunta ang ating kwento. Abutin tayo hanggang alauna ng madaling araw dito nang wala tayo nabibigyan ng solusyon. In the meantime,
20 minuto bago mag-alas 10 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Tangawiting magandang bituin, 10:44 ang tumpak na oras. Magandang gabi at happy listening sa ating mga kaibigan. Zenny Dayang Hirang, Chato Sakluti, magandang gabi sa inyo. Ang ating mga barkada, Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati, Myra Bulisay Lee, at saka si Mariví Viola. Good evening and happy listening. Zenny Raimundo ng Surrender One sa Taguig City. Magandang gabi at happy listening. Narito ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Angie ng San Mateo, Rizal. Ang wika ni Angie: Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programang Dr. Love. Nakakatuwa pong isa na namang institusyon sa radyo ang inyong programa dahil sa tagal na po nitong sumasahimpapawid. Salamat po dahil merong katulad niyong gumagabay sa mga katulad naming may pinagdadaanan sa buhay. Tawagin niyo po akong Angie, 44 anyos, mula po ako sa San Mateo, Rizal. Ako po ay may asawa at merong 2 anak. Pareho po kaming may trabaho ng mister ko at sa kabutihang palad, nakakapag-ipon naman kami, lalo na't mag-abroad naman kami years ago. Pero sa mga maling desisyon o investments, nagsimula ang problemang idudulog ko sa inyo, Dr. Love. Taong 2013, nang makipagsosyo ang mister ko sa rent-a-car business ng kanyang high school friend na kumpare din namin. Sa totoo lamang, ayokong pasukin namin ang business na ito pero mapilit ang mister ko at wala ako nagawa. Malaking part ng savings naming dalawa ang napunta dito and after 2 years, nalugi po ito at nagsara dahil sa mismanagement. Taong 2019 naman nang nakisosyo siya sa kapatid niya sa Bicol sa Koprahan. Ayoko rin sana pero napapayag niya ako para raw makabawi kami sa naluging negosyo noon. Sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang kapatid dahil sa COVID at nagamit ang kinita ng Koprahan sa pagpapa-ospital nito. In short, wala na po kaming nagawa para mabawi man lamang ang inihulog naming kapital dito. Sa ngayon, gusto naman niyang magpatayo ng coffee shop at car wash business ng isa naming kakilala sa subdivision. Heto na naman kami, Dr. Love, para lang kaming nagsasayang ng pera, pagod at panahon. Nang hihinayang kasi ako sa perang inilalaan namin noon, pero nauwi lamang sa wala. Ayoko lang din kasing pag-awayan namin ito, pero kailangan din kasing matuto na siya sa mga nangyari sa amin noon. Pati mga anak namin, hindi nasang-ayon sa plano ng mister ko. Ano po ba ang dapat namin gawin, Dr. Love? It is worth another chance to venture to another business or wag na lang dahil baka buminggo na kami. Salamat po sa ipapayo niyo sa amin, Dr. Love. Hopefully, ito ang magiging guide namin sa susunod naming mga hakbang na may kinalaman sa problema ko. Salamat uli and God bless. Umaasa ng lubos, Angie ng San Mateo, Rizal. Maraming salamat, Angie. Itong isang magandang nakatatakot na temptation kapag tayo nakapag-ipon. Now, sa mga taong maraming naipon, sa mga taong ipinanganak na may kutsarang ginto sa kanilang bibig, okay lang yan, no? Meron akong mga kilalang negosyante na, sige, invest dito, invest doon, o hindi kumita, okay lang yan, sige, mag-i-invest ulit, kasi maraming pinagkukunan. Pero sa mga katulad nating isang kahig santuka na
pinaghirapan ng pawis, hirap, panahon at dugo ang mga perang naipon natin, masakit para sa atin na mawala ng ganun-ganun na lamang. Una, ang nakita natin dito, maganda ang intensyon ng iyong asawa na siya ay magpundar ng negosyo. Yan naman talaga ang totoo. Dito sa Pilipinas, kung mamamasukan ka, mamamatay kang tirik ang mata. Maniwala ka sa akin. Sa edad kong ito hanggang ngayon namamasukan pa rin ako. Bakit? Kasi wala pa rin akong pera na ipon na malaki para makapagtayo ng negosyo. Di ba? Sa Pilipinas, kapag nagsimula kang mamasukan at hindi ka nakapag-ipon ng malaki para makapagnegosyo, mamamatay kang namamasukan pa rin. See? Kailangan talaga para umangat ka, magnegosyo ka dito sa Pilipinas. Ay yung iba naman, ibang negosyo ang ginagawa. Yung mga nasa kapangyarihan, kinukuha yung pera ng iba. Yung iba naman, nagsasamantala sa kahinaan ng iba. Hindi naman maganda yon. Pero dapat malaman ng asawa mo na ang pagpasok sa negosyo is a risk. At ito ay pinag-aaralan. Napuna ko lang na usapang lasing lang yung ginagawa ng asawa mo, mag-i-invest siya ng gano'n-gano'n lang. Wala kayong pirmahan, walang security. You know? Alam nyo, ang pagpasok sa negosyo, hindi porke may pera ka, magninegosyo ka. Una, kinakailangan, meron kang passion doon sa negosyo na papasukin mo. May alam ka kung paano i-operate ang negosyo na itatayo mo. Meron kang project study kung ano ang ROI, Return of Investment, gaano katagal bago bumalik yung puhunan mo. Itong mga bagay na ito ay pinag-aaralan. Ano ang clientele mo? Anong serbisyo at paano mo ma-attract ang iyong clientele? Paano mo ma-maintain ang business mo? Kung ito'y hindi pag-aaralan at papasok ka lamang kahit nga car wash lamang o coffee shop, at hindi mo alam ang takbo ng negosyo, Angie, babagsak din kayo. May isang kaibigan ako sa Quezon City na meron silang Japanese restaurant. Ang galing. Ang daming taong nagpupunta. Ang daming kumakain. Pero bakit bumababa ang income, ang sales ng restaurant? They found out, Jake, they found out na yung mga nagtatrabaho sa kitchen, inilalagay ang mga steak sa ibinabalot sa plastic, ilalagay sa basura, at pagdating ng hapon, una-unahan silang magtatapon ng basura at doon kukunin ang steak at iuwi sa bahay. Wagyu, totoo. Kaya nagtataka yung kaibigan ko, bakit bumababa ang sales, nauubos ang ating stock hanggang sa nahuli niya. So, bakit ko kinukwento? Pag hindi nyo alam kung paano paandarin ang negosyo, lolokohin kayo ng empleyado nyo. Empleyadong pinasusweldo nyo na, lolokohin pa rin kayo. See? So, ano ang aral? I'll tell you something. Yung aking manugang na kauuwi lang, katatapos lang ng bakasyon, nandoon sa United Arab Emirates. Ang trabaho niya, gumawa ng mga negosyo ng isang mayamang Emirati. Yun ang trabaho ng aking manugang. Anong trabaho niya? Pag-aralan, mag-project study. Ano ang mga problema? Ano ang dapat na gawin para umunlad? Paano masusustain ang negosyo? And things like this. Pag yan ay wala, dapa tayong lahat. Plus, makakatagpo ka pa ng mga empleyado na sinusweldohan mo na, ninanakawan ka pa. Kapag hindi alam ng asawa mo yan,
Huwag na muna kayo magnegosyo. Kasi magtatapon lang kayo ng pera. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Christmas, 10:57. Ay nako, wala na tayong time. Pero bago tayo magpaalam remind ko lang sa inyo at inaaniyahan ko po kayo kung meron kayong intensyon na magbakasyon at pumunta sa iba't ibang mga lugar. Meron po kaming nakaschedule na pilgrimage sa Europa come October 5 to 21. Ito po ay ang pilgrimage natin sa iba't ibang mga popular na mga Marian shrines at kasama po rito ang pilgrimage natin sa Shrine of Padre Pio sa Pietrelcina, kung saan po San Giovanni Rotondo, kung saan po makikita ninyo ang kanyang hindi na agnas na katawan. Ito po ay sa October 5 to 21, and for those interested, maaari po kayong tumawag at mag-inquire sa ating kaibigan kay Edna Calleja. Edna Calleja, siya po nakakaalam nito at siya ang nakakaalam ng mga land arrangement and everything. Tawagan niyo po siya at mag-inquire kayo sa kanya or pwede kayo mag-text for further information. Ang kanyang phone number, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Edna Calleja. Bueno, sa pamagitan po niyan, pansamantala, tayo po ay magpapaalam at muling magbabalik bukas, araw ng Miyerkules. Sa himpilang ding ito, 92.3 Radio 5 True FM. Sana po ay naging makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, Technician Rome Ortigas, ang ating ORAD Operator, si Mike Bulay-Og, at ang ating PA at Avid Operator, Mike Santillan. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.